Kung gusto mo pa ng mga ganitong klase ng video ay paki-like na ang ating video at pahit na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na darating. Simulan na natin. Ang movie na ito ay pinamagatang The Signal, pinalabas noong 2014. Nagsisimula ang pelikula nang makita natin ang isang lalaking nagngangalang Nick na naghihirap mula sa ilang uri ng muscular dystrophy. Kasama ni Nick ang kanyang kasintahan si Hailey at ang kanilang matarik na kaibigan si Jonah sa isang kotse na nagmamaneho patungong California. Ibinaba ng mga lalaki si Hailey na lilipat sa California para sa karagdagang pag-aaral. Pagkaklase silang tatlo sa MIT bago ito, ang isang montagyang trio na naglalakbay ay sumusunod. Kumakain sila sa mga kainan, bumibisita sa mga aquarium, nakikita rin namin si Nick na nagjo-jogging sa isang ilog na nag-swipe. Malayo sa isang landas, ang tatlo ay nananatili sa isang silid ng hotel para sa gabi. Tila hindi makatulog si Nick nang bigla siyang makatanggap ng text mula sa isang lalaking nagngangalang Nomad. Si Nomad ay isang anonymous na hacker na matagal nang nagde-text kina Nick at Jonah. Pinsan siyang nahack sa server ng MIT bilang sina Nick at Jonah at muntik na silang mapatalsik. Mula noon ay pinagkakaburungan niya sila. Nang magbanta si Nick na ilantad siya sa pag-hack sa MIT, pinadalhan siya ni Nomad ng live na video ng kanilang sarili sa eksaktong posisyon na kanilang kinalalagyan. Nahack niya ang laptop ni Hailey sa background at pinapanood sila sa webcam nito. Pagkatapos ay kinuha ni Nick ang kanyang sarili na hanapin ang lokasyon ni Nomad at kalaunan ay nalaman niya na si Nomad ay nagte-text sa kanila mula sa Nevada. Ipinagpatuloy nila ang paglalakbay mula sa sumunod na araw. Sa kanilang paglalakbay, si Jonah ay nakatanggap ng larawan ng kanilang sasakyan mula sa Nomad. Tense ang tatlo sa sitwasyon. Si Jonah sa backseat ay aktibong sinusubukang hanapin ang eksaktong lokasyon ng Nomad. Huminto sila sa isang gasolinahan at lumabas si Nick para ipagtimpla sila ng kape. Sinamantala ni Hailey ang pagkakataong ito para tanungin si Jonah kung may sinabi si Nick tungkol sa paglipat niya sa kanya. Alam niya na ang kanyang desisyon na lumipat sa California ay nakaabala kay Nick, ngunit nag-aalala dahil siya wala pang sinabi tungkol dito. Nahulog si Nick at nalaglag ang kape sa kanyang sarili habang ang dalawa pa ay tumakbo upang tulungan siya. Siya ay nahihiya tungkol sa kanyang kapansanan at ito ay maliwanag kapag siya ay lumayo upang makakuha ng higit pa. Kape, halatang malungkot, nahanap ng mga lalaki ang lokasyon ni Nomad at naisip na 180 milya lamang ang layo nito sa kanila. Napagpasyahan nilang bisitahin siya sa kanilang paglalakbay, ngunit kapag tumingin sila sa paligid, nakita nila iyon. Nawawala si Hailey. Natagpuan siya ni Nick na nakaupo sa isang bangin sa malapit. Sa wakas ay nag-uusap ang dalawa tungkol sa kanilang relasyon. Ayaw ni Nick na mapigil siya ng kanyang kapansanan kaya gusto niyang makipaghiwalay bago siya umalis. Sinusubukan ni Hailey na kumbensihin siya na gagana ito. Kapag hindi siya nakinig, pinanggan niya ang kwintas na regalo niya sa kanya at ibinabato. Lumayo ito. Pagkatapos ay pumunta ang tatlo sa kinaroroonan ni Nomad. Puminto sila sa isang abandonadong bahay sa gabi, ngunit nag-aalinlangan sila sa presensya ni Nomad. Sa ganong lugar, ngunit ang mga lalaki ay pumapasok pa rin upang suriin. Tumingin-tingin sila sa paligid gamit ang kanilang flashlight, ngunit wala silang makita. Biglang narinig nilang sumigaw si Hailey sa labas at tumakbo papunta sa kanya. Pagdating nila sa kotse, nawawala siya at kumikinang ang radyo ng sasakyan. Nagsimulang magpanik ang mga lalaki at sinisigaw ang pangalan niya. Sa sandaling iyon, si Nick ay nag-flash ng kanyang ilaw sa isang direksyon at nakita si Hailey na hinaila papunta sa langit. Isang kakaibang puwersa. Sa takot, tumakbo sila patungo sa kanya, tinatawag ang kanyang pangalan, biglang nablangko ang screen. Pagkagising ni Nick, nasa malang hospital na facility siya, naka-hospital gown lang at malabo pa rin. Dinala siya ng isang lalaking nakasuot ng white spacesuit-like attire sa isang silid na naka-wheelchair. Ang isa pang lalaki sa parehong kasuotan ay nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Dr. Wallace Damon. Sinimulan niyang i-record ang kanilang pag-uusap at tinanong siya tungkol sa unang pagkakataon na nakatagpo siya ng signal na ito. Walang ideya si Nick kung ano ang sinasabi niya. Tinanong niya si Damon tungkol sa kanyang mga kaibigan at kung bakit siya naririto. Sagot ni Damon na sina Nick at ang kanyang mga kaibigan ay nakipag-ugnayan sa isang EBE, isang extraterrestrial biological entity. Clueless pa rin si Nick kung ano ang sinasabi niya at hinihingi niya na makipagkita sa kanyang mga kaibigan o tawagan ng kanyang pamilya. Pinigilan ni Damon si Nick sa pagsasalita nang makita niyang nagsisimula ng dumugo ang ilumine. Pagkatapos ay ibinalik siya sa silid kung saan siya nakakulong noon. Kinabukasan muli siyang dinadala ng mga manggagawa sa pasilidad sa parehong silid. On his way siya nakikita ang mga manggagawa na naglilinis ng kakaibang likido sa sahig ng pasilidad.
Pagkatapos ay nakita niya si Hailey na nakahiga sa isang silid. Inihiling niya sa mga manggagawa na dalhin siya sa kanya ngunit hindi sila pumayag. Dinala siya kay Damon na nagsabing hindi niya makikilala si Hailey sa ngayon at nagsimulang magtanong sa kanya ng isang serye ng mga kakaibang tanong tulad ng kung siya ay may 10 daliri ng paa at kung siya ay mula sa lupa. Pagkatapos ay tinanong siya ni Damon tungkol sa mga senyales na tumutukoy sa mga teksto ng Nomad. Sa wakas, ipinakita niya sa kanya ang isang clip mula noong gabing nasa Nomad sila. Nag-zoom siya sa isang alien figure sa background na ikinagulat ni Nick na makita. Sa kanyang takot, inihayag ni Damon na si Nomad ay hindi lamang isang hacker. Maya-maya pa ay bumalik na si Nick sa kanyang kwarto nang may marinig siyang bangulong sa kanya. Inilibot niya ang paningin sa buong silid at napagtanto na ang ingay ay nagbumula sa isang lagusan. Si Jonah na nagtatago sa mga trabahador para pumunta para kausapin si Nick. Kinikilala niya na may matinding mali sa mga tao doon at natatakot sila. Maaaring nagsasagawa ng mga eksperimento sa kanila, natapos bigla ang usapan. Kinabukasan si Nick ay kasama muli ni Damon na sa pagkakataong ito ay gumaganap ng isang hugis at kulay. Pagsubok sa kanya, nabalisa at nilotes ni Nick ang pagsubok ng sabay-sabay at hiniling na makita si Hailey. Sumang-ayon si Damon at dinala siya sa silid kung saan nakahiga si Hailey na walang malay. Inaangkin niya na siya ay nasa isang pagkawala ng malay at nangako sa pangalawang pagkakataon na siya ay nagkamalay siya. Makakausap siya, mula sa susunod na araw si Nick ay nagsimulang gumawa ng isang plano upang makatakas sa pasilidad. Dinudurog niya ang cracker na ibinigay sa kanya bilang pagkain at inilagay ito sa keypad para malaman ang kombinasyon ng password ng entrance door. Pagbalik niya sa kanyang silid, isinagawa niya ang kanyang plano. Pinuntahan niya si Hailey at itinali ang pama sa kanyang wheelchair. Samantala, pumunta si Damon sa kanyang silid at nakahanap ng mga buwit ng pasilidad sa buong kama. Malalaman ni Ram tungkol sa kanyang plano. Kahit papaano ay nagawa ni Nick na may hatid ang kanyang sarili at si Hailey sa exit door, ngunit hindi niya mabot ang keypad. Sinusubukan ni Nick ang kanyang makakaya at nagamit pa niya ang tubo ng ospital para pindutin ang mga susi. Gayunpaman, nahuli siya ni Damon bago niya magawa. Nagising siya sa tabi ni Hailey na wala pa ring malay. Habang sinusubukang makalaya mula sa mga gwardya at nahulog siya sa kama. Umalis ang mga lalaki nang makita siyang duguan. Pagkatapos kinilabutan si Nick nang makitang naputol ang kanyang mga binti at napalitan ng mga prostheses. Ginawa mula sa dayuhan na teknolohiya. Si Damon na pinagmamasdan siya sa isang one-way na salamin ay nagsabi sa kanya na mahirap ipaliwanag. Pagkatapos ay nagpadala siya ng 2 manggagawa upang kunin si Nick, ngunit ang kanyang mga bagong binti ay may higit sa tao na lakas. Gamit ang mga ito pinalipat ni Nick ang pinto. Inaladkad niya si Hailey palabas dahil mukhang makakalakad na siya ngayon. Habang naglalakad siya sa hallway kasama siya, sinundan sila ni Damon at nabutan sila sa elevator. Mahinaw niyang ipinaliwanag kay Nick na matutulungan lang siya nito sa loob ng pasilidad at kung lalabas siya, mag-isa siya. Hindi siya pinansin ni Nick at tumakbo paalis kasama si Hailey. Napadpad siya sa isang dim-lit hallway at pagkatapos ay sa isang parang imburnal na sistema. Nang sa wakas ay nakita niya ang sikat ng araw, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang disyerto sa gitna ng kawalan. Sa wakas ay nagising si Hailey at nagsimulang maglakad ang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, natutuwa silang makita ang isang sasakyan na paparating sa kanila at humingi ng masasakyan. Ang driver ay isang matandang nagdedeliryo na babae na nagngangalang Mirabel. Sa buong paglalakbay, kakaiba siya at nakikipag-usap sa maliit na mga anghel na sinasabi niya ay ipinadala ng Diyos. Ibinaba niya ang mga ito sa isang gasolinahan. Pumasok si Nick at sinubukang gumamit ang telepono ngunit hindi ito bumana. Nakita niya ang kanyang mukha sa balita sa TV, ngunit sa sandaling iyon, nakita ni Nick ang isang pulang truck na dinala si Hailey. Gamit ang kanyang mga bagong paa, tumakbo si Nick ng kasing bilis ng truck. Itinutok ni Hailey ang baril na nakita niya sa kotse sa lalaking nagtatangkang dukutin siya. Hinihagis ng 2 ang lalaki at pinaalis ang kanyang truck. Samantala, nagtakda si Damon ng harang sa daan upang hanapin ang 2 at nahanap si Mirabel. Hiniling niya sa kanya na sumama sa kanya at pumayag siya. Dala rin ni Damon ang isang misteryosong pulang briefcase sa kanyang mga kamay. Inusisa niya siya sa pasilidad ngunit kakaiba at nagsimulang damyugo ang ilong ni Mirabel tulad ng ginawa ni Nick kanina. Naglabas si Damon ng baril mula sa briefcase at naging itim ang screen na nagpapahiwatig na siya. Binaril siya patay. Sina Nick at Hailey naman ay umabot sa dead end at walang alam kung nasaan sila. Kapag nagmamaneho sila pabalik, nakakita sila ng isang abandonadong sentro ng bisita. Nagpasya silang manatili doon pansamantala. Sa loob, sinubukan ni Nick na gumamit ng telepono ngunit hindi rin ito gumana.
Pagkatapos ay nakahanap si Hailey ng mapa ng lugar, gayunpaman, hindi matukoy ni Nick kung nasaan sila. Si Damon at ang kanyang mga tauhan ay nagpatuloy sa kanilang pagtugis at natagpuan ng abductor ni Hailey sa kanyang tahanan. Para siyang nabaliw at pinag-uusapan ng tungkol sa kanyang pamilya na nakaupo sa tabi niya kapag siya ay nag-iisa. Tinutukan niya ng baril si Damon ngunit hindi ito umubra kapag sinubukan niya itong barilin. Pagkatapos ay binaril ni Damon ang lalaki, pinakpen siya ng kumot at umalis. Samantala, nakarinig si Nick at Hailey ng ingay mula sa ibaba at nagtago. Nakatagpo sila ng isang manggagawa mula sa pasilidad, ngunit ito pala ay si Jonah. Sa wakas ay muling nagsama-sama ang magkakaibigan at nagbahagi ng kanilang mga karanasan, nakatakas din pala siya. Mula sa pasilidad, sa gabi napansin ni Nick ang isang marka sa likod ni Hailey at naniniwala na siya ay na-eksperimento. Sa ibabaw din, nang maglaon ay sinabi sa kanya ni Jonah na maaaring nasa lugar sila 51 at makikita natin na mayroon ang kanyang mga braso. Napalitan ng prosthesis. Kinabukasan nagmamaneho sila para maghanap ng labasan ngunit nahuli sila sa isang harang sa kalsada. Sinalakay ni Jonah ang isang gwardya at nagpaputok ng ilang beses gamit ang kanyang baril habang nakayuko si Nick at Hailey. Pababa ng truck, di nagtagal malubhang nasugatan si Jonas. Sinabi niya kay Nick na kunin si Hailey at umalis habang ginugulo niya ang mga gwardya. Ayaw iwan ni Nick ang kanyang matalik na kaibigan ngunit walang ibang paraan. Ginamit ni Jonah ang kanyang mga bagong armas upang sirain ang isang silindro na nakaharang sa truck at ang dalawa pa ay tumakas. Pagkatapos ay sinuntok niya ang lupa na lumikha ng isang shockwave na yumanig sa mga gwardya. Namatay siya sa enkwentro ngunit ang lahat ay napupunta sa walang kabuluhan dahil sina Nick at Hailey ay nahuli ni Damon. Ang kanilang truck ay tumama sa isang spike line sa kalsada at nabaligtad. Ang dalawa ay lumabas mula dito ngunit malubhang nasugatan. Inabot ni Hailey kay Nick ang kwintas na akala niya ay itinapon na niya. Dinala ng mga gwardya si Hailey gamit ang chopper. Pagkaalis niya napansin ni Nick ang name tag ni Damon at nalaman niyang nomad ang pangalan nito. Naging malinis si Damon at sinabi na siya ay naging nomad sa buong panahon. Dinala niya si Nick sa kanila na nagpanggap bilang nomad para subukan ng alien technology sa kanya. Pagkatapos ay inaangkin niya na ang kanyang mga binti ay mga halimbawa ng perpektong kombinasyon ng teknolohiya ng tao at dayuhan. Napagtatanto na ginamit sila bilang mga eksperimento lamang, nabalisa si Nick. Nagsisimulang mamula ang kanyang mga binti at tumakbo siya sa supersonic na bilis. Pagkaraan ng ilang sandali, bumagsak siya sa isang hindi nakikitang hadlang na humahantong sa kanya sa isang mas malaking panlabas na pasilidad. Tumapit si Damon sa butas na nilikha niya sa kapaligiran at hinubad ang kanyang suit. Magbunyag ng isang robotic na ulo. Sa lumalabas siya at ang lahat ng tao sa pasilidad ay isang robotic alien species. Si Mirabel at ang kidnapper ay mga dinukot na tao na nabaliw dahil sa utak. Hindi makapagsing sa teknolohiyang dayuhan. Dahil hindi sila makabagay dito, kinailangan silang patayin ni Damon. Nang lumingon si Nick, nakita niyang nasa isang bagong planeta siya. Ang disyerto ay isang simulation lamang upang linlangan sila na isipin na sila ay nasa lupa pa. Ang kamera sa wakas ay nag-zoom out at nakita namin na ang planeta ay lubos na moderno na may ilan. Mga skyscraper at may parabolic sunshine sa itaas. Si Nick na ang tao doon, patay na ang best friend niya at kinuha na ang girlfriend niya. Malayo sa kanya, mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang mga notification at mag-iwan ng like para makatulong. Salamat sa panonood.